Okay mga master, meron tayo dito unit na yung customer hindi lumalamig dun sa baba sa indoor unit. So, kung makita nyo mga kamaster, umandar yung fan, nag-trigger din yung contactor niya. So ang una natin gagawin mga kamaster, check muna natin yung resistance ng compressor, yung starting, running at saka common. So ito yung niya, yung tatlong wire, yung starting niya, yung starting, ito yung running, ito yung common ng isa. So check muna natin yung resistance kung walang open winding sa kanila. So nag-check ako sa running at saka common. Yan, marinig nyo may tumututot. So goods, hindi siya open winding. Dito naman sa starting, yan, meron din siya. So ibig sabihin walang problema sa winding. Kaso minsan kasi akala natin na may problema sa winding kasi makita nyo yung contactor, nag-trigger siya, oh. Yan, naka-open siya, diba? Tanggalin ko yung coil ng ng contactor. Yan, makita mo Mix. Ito yung hindi nag-trigger, diba? Makita nyo nakalutaw. So ilagay ko tong sa coil. Yan, makita nyo yun. Nag-trigger na yung contactor, pero hindi pa rin umanda. Ikabit natin itong starting ng yan. So wala nga master, di ba? Makita nyo ang pirahe, wala oh. Yung compressor, hindi talaga siya umanda, pero yung contactor naka-trigger. So ang i-check naman natin ngayon, yung itong contactor, kung goods ba yun, kung tumatawid pa yung kuryente papunta dun sa compressor. So yan, makita nyo mga master. So i-check natin tong linya niya, yung power supply dito galing sa baba. Yan, makita nyo may 220. Yan, 225. Akyat tayo dito sa taas naman, i-check natin yan. Yan, kung makita nyo mga master, wala. Hindi nakakarating dito sa taas yung kuryente niya, kaya yung compressor hindi umandar. So isa-isahin natin ito mga master kung alin dito sa linya may problema. Dito muna isa, kabila. So makita nyo may 220. So ibig sabihin okay itong contactor dito, yung linya niya. Ngayon dito naman tayo sa kabila. Yan, kung makita nyo mga master, wala oh. So ibig sabihin itong contactor na to, yung contact niya sa ilalim baka sunog na, or hindi na siya nag-contact sa ilalim, kaya wala siyang supply na pupunta dito sa taas, kaya yung compressor hindi umandar. Pero makita ko sa inyo master, tutulak natin tong contactor niya. Yan, makita nyo mga master, nulak ko, umandar yung compressor. Pero pag hindi ko itutulak yan, mawawala yung compressor. Kasi yung contact niya sa ilalim, wala na, nag-loose na. So ito ang problema mga master. Okay mga master, so baka may maka-encounter din na pagdiin nyo, umaandar yung unit. Pakita mo yung fan nyo, umaandar yung fan. Yan, umaandar yung fan. Nag-trigger din yung contactor, pero yung compressor hindi umandar. So ito agad yung unang check nyo mga master, yung resistance kung okay naman. Tapos ito agad yung contactor na to. So kailangan talaga natin gumamit ng meter para mabilis natin mahanap yung problema ng unit. Okay mga master, so kaya napaka-importante talaga to. So walayin natin laging magdala pag mag-trouble tayo ng mga unit, magdala tayo lagi ng meter mga master para mabilis tayo. Hindi tayo masyado mabilat sa araw. Matulad ko kayo, nasa rooftop tayo, init, diba? So gagawin natin ngayon, dahil order na namin ito ng contactor, tatanggalin ko na lang muna itong coil ng contactor. Kasi babalikan na lang namin ito. Orderan muna namin ng contactor. Okay, so sasara na natin. Sasara na natin mga kamaster. So na natin ng reports. Yun lang trabaho natin dito sa Middle East. Mali lang trabaho kasi ngayon lalo ngayon medyo summer na, mainit na. Mainit na. So yun mga kamaster, thank you for watching. Ayan yung mga unit mga kamastero, yan.
Mga top discharge ng mga media. May 4 ton, may 5 ton.